Sa nakaraang parte ng ating kwento, ay nakaharap ng ating kuya ang hari ng mga butiki at dito ay nagkaroon sila ng matinding labanan, ngunit sa bandang huli ay nagawa ng ating kuya na mapatay ang Fire Lizard King. Pagkatapos nun ay nagawa niyang makasali sa pinakamahirap na misyon ng operasyon na to at yun ay pagpatay sa mga Divine Power Ants. Dito ay nagawa niyang matalo ang isa sa mga Divine Power Ants sa tulong ng dalawang hindi kilalang martial artist na mula sa Lin High Base. Nang makaalis na ang dalawang martial artist ay agad niyang hinawakan ang walang buhay na katawan ng halimaw at dahil dito ay matagumpay niyang nakupya ang isang advanced rank na strength talent ng halimaw. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, pagkatapos makopya ng ating kuya ang strength talent ng Divine Power Ant ay, agad niyang ginamit ang kanyang speed talent upang makahanap ng tahimik na lugar upang gawin ang talent fusion. Habang tumatakbo ay nagulat si Kuya Ye Chan, dahil may dalawang Divine Power Ants ang hamarang sa kanyang daanan, ang mga ito ay naghahanda ng umatake gamit ang kanilang mga matatalim na kuko at ngipin. Agad namang ginamit ng ating kuya ang kanyang Shadow Talent, kasabay ng paggamit niya sa pamamaraan niya sa espada ang Shadow Slash, kaya dahil dito ay nagawa niyang mapatay ang dalawang halimaw ng magkasabay ng walang kahirap-hirap, habang nagaganap ang matinding labanan. Sa kailaliman ng isang malaking butas ay biglang nagliwanag ang dalawang nanlilisik na mga mata, at sa sandaling yun ay kumalat ang pulang aura nito sa paligid at umabot ito hanggang sa lugar kung saan naglalaban ang mga martial artist at mga halimaw. Bigla namang lumabas ang napakabigat at malakas na pressure sa paligid na agad naramdaman ni Elder Lao Cheng at ng mga tauhan nito. Napagtanto naman ng Elder na ang pressure na to ay nanggagaling sa isang advanced rank na Ferocious Beast. Pagkatapos nun ay biglang lumakas ang hangin at yumanig ang paligid at mula sa malaking butas ay lumabas ang isang napakalaking kamay ng isang halimaw na binabalot ng mga itim na kuryente. Nang makalabas na ang nilalang ay nagulat ang mga martial artists sa paligid, at halos hindi sila makagalaw sa takot habang nauutal nilang sinasabi na ang nasa harapan nila ay isang advanced rank na Divine Power Ant. Pagkatapos nun ay nakita natin ang buong laki ng halimaw at ito ay kulay ginto. Bigla naman itong umungol ng malakas na agad na nagpalakas ng hangin sa paligid, agad namang sinabihan ng Elder na umatras na sila dahil hindi nila kakayanin ang isang advanced rank na Divine Power Ant. Dito ay halos hindi sila makita dahil sa magkahalong hangin at alikabok na dulot ng pag-ungol ng halimaw. Agad namang tumakbo ng mabilis ang Old Ancestor ng Mu family habang sinasabihan nito si Mo na bilisan ang pagtakbo dahil kapag naabutan sila ng halimaw ay siguradong patay sila. Nakita naman natin si Lin Mingzi na katatapos mapatay ang isang halimaw, dito ay napalingon siya at nakita niya ang mabilis na tumatakbong si Mo kasama ang kanilang Old Ancestor at ang mga martial artist ng Mu family. Saad naman ni Lin Mingzi na ang mga bastardong taga Mu family ay mabibilis pagdating sa pagtakas. Pagkatapos ay agad niyang liningan ang mga kasamahan niya at sinabing sila ay atras na rin sa laban, na agad namang sumang-ayon ng mga kasamahan niya. Hindi naman hinayaan ng mga Divine Power Ants na madali lamang na makatakas ang mga ito matapos na wasakin ng mga martial artist ang kanilang pugad, kaya agad nilang hinabol ang mga martial artist na tumatakas. Tahimik namang pinapanood ni Yuling ang nangyayari mula sa malayo, dito ay nasabi niya na mga tanga ang mga ito, pagkatapos noon ay agad niyang sinabihan si Xiao Yu na sila ay aalis na. Nag-aalalang tanong naman ni Xiao Yu, na paano naman si Ye Chan? Lumingon si Yuling at sinabing huwag mag-alala si Xiao Yu dahil malakas si Ye Chan at magagawa nitong makatakas sa mga halimaw. Bumalik naman ang mga pangyayari sa mga tumatakbong martial artist at isa sa mga ito ay ang ating kuya. Napatanong naman ng isa sa mga martial artist, hindi ba't may isang great martial artist ang pangkat nila at sa tulong nito ay malalabanan nila ang advanced rank na Ferocious Beast na yun? Dagdag pa na tanong nito na kung ganun ay bakit sila tumatakas, sagot naman ng isa pang martial artist, ang isang Divine Power Ant na nasa antas ng advanced rank ay may advanced rank na strength talent, bukod pa dito ay may malakas rin itong attack power at kaya nitong labanan ng isang Grandmaster. Dagdag pa ng isang martial artist, hindi mo ba nakikita ang nasa harapan natin ay ang Elder ng Steel Fang Base na nasa antas ng Great Martial Artist ay nauna pang tumakbo kesa sa atin. Naisip naman ng ating kuya habang tumatakbo na ang mga malalaking tao gaya ni Elder Lao Cheng ay hindi karapat-dapat na pagkatiwalaan. Pagkatapos noon ay biglang hinigop ng kulay gintong Divine Power Ant ang hangin at dahil sa lakas ng paghigop nito ay nagawa rin itong mahigop ang mga martial artist sa harapan niya papunta sa kanyang bunganga. Pagkatapos noon ay agad niyang kinain ang mga ito nang walang pag-aalinlangan. Bigla namang umungol ng sobrang lakas ang halimaw at dahil dito ay lumabas ang napakabigat na pressure sa paligid na parabang may sarili itong domain expansion.
Dahil dito ay bumagal ang mga martial artist sa pagtakbo, nagbago rin ang kulay ng kalangitan at naging madilim ang paligid habang naging sobrang bigat naman ang paligid. Dahil dito ay halos mapadapan na ang isang ito dahil sa bumigat ang hangin sa paligid. Pinagpawisan rin siya dahil naramdaman niya na hindi siya makahinga. Alam ng ating kuya na masyado ng delikado ang sitwasyon kaya agad niyang ginamit ang kanyang speed talent at dahil dito ay nagawa niyang malampasan ng ganun kadali ang mga martial artist na nasa harapan niya. Habang tumatakbo ay napagtanto ng ating kuya na ang pamamaraan na ginamit ng halimaw ay isang air pressure at lubha itong mapanganib kaya dapat ay makaalis agad siya dito. Pagkatapos noon ay lalo pang binilisan ng ating kuya ang kanyang pagtakbo, kaya dahil dito ay nagawa niyang maabot ang hangganan ng air pressure at nagawa niyang makalabas dito. Ngunit dahil sa bilis ng ating kuya ay hindi siya nakalapag ng maayos kaya dahil dito ay dumausda siya sa lupa. Napabuntong hininga naman ang ating kuya habang nakangiti ito, saad pa niya na ang atensyon ng malaking kulay gintong langgam na yun ay siguradong mapupunta sa mga nasa loob ng kanyang air pressure at siguradong makakaalis na ako dito. Pagkatapos noon ay matagumpay na siyang nakaalis sa lugar ng labanan at dito ay napadaan siya sa isang kalansay ng isang halimaw, saad pa niya habang nakatingin sa kalansay ng halimaw na talagang propesyonal ang pangkat nila Kapitan Gale Wolf, dahil nagawa nilang kunin ang lahat ng parte ng katawan ng hari ng mga butiki at tanging buto na lamang ang naiwan dito. Pagkatapos noon ay agad na tumalon ang ating kuya papunta sa taas ng isang gusali. Mula dito ay nasilayan niya ang magandang paglubog ng sikat ng araw. Umupo siya sa isang sulok at agad niyang tinawag ang status window na agad namang nagpakita sa harapan niya. Nakasaad sa status window na matagumpay na nakakopya ang ating kuya ng isang strength talent na nasa antas ng advanced rank, at kung gusto na ba niyang i-fuse ito sa kanyang katawan. Walang pag-aalinlangan na sinabi ng ating kuya na i-fuse na ang strength talent sa kanyang katawan. Agad naman niyang naramdaman ang naging pagbabago sa kanya katawan habang nagpapatuloy ang proseso ng talent fusion. Dito ay naisip niya na tanging ang malakas na kapangyarihan lamang ang kayang labanan ang malalaking tao kagaya ni Elder Lao Cheng. Umabot na ang gabi nang matapos ang proseso ng talent fusion at dito ay nakatayo ang ating kuya habang hinuhubad ang sirang damit nito na pinahiram sa kanya ni Bossing Kalbo. Pagkatapos noon ay bigla siyang ngumiti kasabay ng paglabas ng malakas na aura ng kuryente sa katawan niya. Dito ay sinabi niya na, oras na para umuwi. Pagkatapos noon ay bumalik na ang ating kuya sa tirahan nila sa Lin High Base. Dito ay tahimik siyang nagmi-meditate habang iniisip na mayroon na siyang strength talent na nasa antas ng advanced rank at ibig sabihin nito ay tumaas ang lakas niya ng 10 beses. Dagdag pa niya na sa kasalukuyan ay nasa antas siya ng elite martial artist at ang pagtalo sa isang nasa antas ng great martial artist ay magiging madali na lamang sa kanya. Habang iniisip niya ang mga ito ay biglang lumapit ang galit na kapatid niya at sinabi nito, na simula nang makauwi siya ay wala na siyang ginawa kundi ang umupo dyan. Saad pa ni Yeyu habang hawak ang isang sandok, hindi mo man lang ako kinakausap at pinapansin at nakaupo ka lang dyan at nagkukunwering isang eksperto. Ngunit lalong nainis si Yeyu dahil hindi pa rin siya pinansin ng kuya niya. Kaya dahil dito ay padabog siyang naglakad papunta sa kusina, habang sinasabi, na kung ganun ay wag siyang sisihin ng kuya niya sa gagawin niya. Pagkatapos noon ay agad na kinuha ni Yeyu ang lalagyan ng asin, at agad niya itong ibinuhos sa kanyang nilulutong pagkain habang tumatawa na para bang isang mangkukulam. Pagkatapos niyang magluto ay agad niyang tinawag ang kuya niya upang kumain. Dito ay na-surprise ang ating kuya dahil sa dami ng niluto ng kapatid niya. Saad naman ni Yeyo na dahil nagsikap ang kuya niya sa mga nakaraang araw ay nilutuan niya ito ng marami bilang gantimpala niya. Nakangiti naman na sagot ng ating kuya na kung ganoon ay kakainin niya lahat ng ito. Ngunit bago pa man makakain ang ating kuya ay biglang may hindi kilalang tao ang kumatok sa kanilang pintuan. Kaya dahil dito ay agad siyang tumakbo upang buksan ang pinto, habang nagtataka kung sino naman kaya ito. Dito ay napasigaw si Yeyu na sumubo muna siya bago buksan ang pinto, ngunit hindi ito pinansin ng ating kuya at patuloy siyang tumakbo papunta sa pintuan. Agad na binuksan ng ating kuya ang pintuan habang tinatanong niya kung sino ang hinahanap ng lalaki. Nagulat naman bigla si Kuya Ye-chan dahil si Kapitan Gale Wolf pala ang taong ito. Agad namang ngumiti ang kapitan habang kinakamusta ang brother Ye-chan niya. Agad na pinapasok ng ating kuya si Kapitan Gale Wolf at agad rin niyang tinanong kung bakit pumunta ang kapitan dito sa kanila.
sagot naman ng kapitan habang pinapakita kay Ye Chan ang dala niyang bag, na nandito siya upang ibigay ang hati nito sa mga resources na nakuha nila. Binuksan ng kapitan ang dala niyang bag habang sinasabi na tignan ito ni Ye Chan dahil sobrang dami ng resources na dala niya. Napakamot naman sa ulo ang ating kuya habang sinasabi niya na dapat ay pinaghatian niyo na lang yan at hindi niyo dapat ako binigyan. Gusto sanang tanggihan ito ng ating kuya ngunit agad na binigay ng kapitan ang dala niyang bag kay Kuya Ye Chan, kaya wala na siyang nagawa kundi tanggapin na lamang niya ito. Agad namang inimbitahan ng ating kuya na umupo at kumain ng kasama sila. Dito ay natuwa ang kapitan dahil mukhang masarap daw ang mga pagkain na ito, samantala ay nabahala naman si Yeyo, dahil mukhang ibang tao ang makakakain ng maalat na pagkaing hinanda niya na para sana sa kuya niya, upang makaganti siya dito. Agad namang kumain ang kapitan at nagulat ito dahil sobrang sarap ng pagkain. Narinig ito ng ating kuya kaya sinabihan niya ang kapitan na kumain ng marami at dagdag pa niya na hindi siya nagugutom. Hindi naman nagpigil ang kapitan at saad pa niya na sobrang tagal na nung uli siyang nakakain ng masarap na lutong bahay. Nahihiyang tanong naman ni Yeyo kung hindi ba maalat ang niluto niya. Sagot naman ng kapitan na hindi naman ito maalat at sa katunayan ay medyo matabang ito kaya dapat ay dinagdagan mo pa ang asin. Naguguluhan namang sinabi ni Yeyo na mabuti na lang at nagustuhan ito ng kapitan. Pagkatapos kumain ng kapitan ay agad siyang umupo sa tabi ng ating kuya at dito ay tinanong niya ang brother Ye Chan niya kung ano ang gusto nitong itanong sa kanya. Nagpaliwanag naman ang ating kuya na nasa loob lang siya ng kanilang bahay ng ilang araw habang nagko-cultivate, kaya hindi niya alam kung anong nangyari sa labas at kung kamusta ang naging operasyon upang makagawa ng isang trade path. Sagot naman ng kapitan, na nung nakabalik siya ay narinig niya na ang Steel Fang Base at ang Lin Hai Base ay nagkaroon ng malaking pagkalugi. Hindi naman makapaniwala dito ang ating kuya, kaya tinanong niya ang kapitan kung sigurado ba ito sa sinabi niya, sagot naman ng kapitan na sigurado siya sa sinabi niya. Dagdag pa ng kapitan habang kumukuha ng mansanas, na mahigit sa 50 ang namatay na elite martial artist at kasama na rin dito ang 3 martial artist na nasa antas ng great martial artist. Tanong pa ng ating kuya, na kung ang 3 great martial artist na ito ay namatay sa labanan sa pagitan ng mga divine power ants. Sumang-ayon ang kapitan at dagdag pa niya na pagkatapos ng unang pag-atake, ay bumuulit sila ng isang pangkat upang atakihin ang mga divine power ants, ngunit sila ay muling nabigo. Kaya dahil dito ay nagalit ang Steel Fang Base kaya nagpadala sila ng isang martial artist na nasa antas ng Grandmaster at dahil dito ay nagawa na nilang ubusin ang mga divine power ants. Bigla namang napatayo sa gulat ang ating kuya, nang marinig niya na nagpadala ng isang Grandmaster ang Steel Fang Base at dagdag pa na tanong niya kung available na ba ang trade path. Sagot naman ng kapitan, na available pa ito ngunit hindi niya alam ang buong detalye patungkol dito. Habang nag-uusap ang dalawang ito ay abala naman sa paghuhugas ng plato si Yeyo. Pagkatapos noon ay sinamahan ng ating kuya ang Kapitan Gale Wolf, sa paglabas ng kanilang bahay. Saad ni Ye Chan na mag-ingat ang kapitan sa pag-uwi. Sagot naman ni Kapitan Gale Wolf na hindi na dapat pang nag-abala ang brother Ye Chan niya, na ihatid siya sa labas ng kanilang bahay, at pagkatapos ay nagpaalam na ito. Bago pa man makalayo ang kapitan ay may isang lalaking lumapit at tinanong ang ating kuya kung siya ba si Ye Chan. Habang naglalakad papunta sa ating kuya ay sinabi ng lalaki na siya ay ang deacon ng Mo family. Nagtataka naman ang kuya natin kung ano naman kaya ang kailangan ng Mo family sa kanya. Agad namang yumoko ang lalaking ito habang inaabot ang isang sulat sa ating kuya. Sinabi rin niya na pinadala siya ng family head ng Mu family upang sabihin na iniimbitahan siya ng family head upang sila ay mag-usap. Agad namang tinanggihan ito ng ating kuya, habang sinasabi na hindi niya muna gustong umalis sa kanilang bahay. Dahil sa pagtanggi ng ating kuya ay agad na sumama ang tingin ng lalaking ito at pagkatapos ay nagpalabas ito ng kanyang aura at sinabing, ang imbitasyon ng kanilang Mu family ay walang sino man ang nagtangkang tanggihan ito. Agad namang lumapit ang kapitan upang kausapin ang deacon ng Mu family, at sinabi ng kapitan na kumalma muna ito at mag-usap sila ng mahinahon. Hindi naman pinansin ng deacon ang kapitan at nilampasan niya lamang ito, naglakad ito upang lumapit sa ating kuya. Pagkatapos ay hinawakan niya ang balikat ng ating kuya habang mayabang na sinasabi, na dapat ay tanggapin ni Ye Chan ang imbitasyon dahil kapag tinanggihan niya ito ay magsisisi siya. Nilingon naman ng ating kuya ang kamay ng mayabang na deacon na nakahawak sa balikat niya.
Pagkatapos ay bigla niyang inalis ang kamay ng mayabang na Deacon at pagkatapos ay hinawakan niya ang muka ng Deacon ng Mu family at pagkatapos ay agad niya itong isinubsob sa semento. Dahil sa ginawa ng ating kuya ay nagkaroon ng lamat ang semento, samantalang ang mayabang na Deacon ng Mu family ay nakaluhod at namimilipit sa sakit, agad namang tumakbo ang kapitan at sinabihan si Kuya Ye-chan na huminto ito. Agad namang tumigil ang ating kuya sa pag-atake niya. Pagkatapos nun ay bigla namang tumakbo ang mayabang na lalaki habang hawak ang masakit na pagmumukha niya, agad rin niyang sinabi na pagbabayaran daw ng ating kuya ang ginawa nito. Habang pinapanood ng dalawang ito ang tumatakbong Deacon ng Mu family ay nagsalita si Kapitan Gale Wolf, saad niya na dapat ay wag galitin ni Kuya Ye-chan ang mga taong ito. Sagot naman ng ating kuya, na ayos lang ito at wag siyang mag-alala sa kanya. Dito ay naisip ng ating kuya habang nakatingin sa kanyang kamao, na meron siyang advanced rank na strength talent. Ngunit dahil dito ay nagawa niyang baliin ang kamay ng Deacon ng Mu family kahit na konting puwersa lamang ang ginamit niya. Sa sumunod na pangyayari ay nakita natin ang isang tao na pinupunit ang isang papel. Ito pala ay ang Deacon ng Mu family na pinupunit ang sulat na pinadala sa kanya ng family head ng Mu family. Naiinis pang sinabi nito, na sisiguraduhin niyang pagbabayaran ni Ye-chan ang pagpapahiyang ginawa nito sa kanya. Napunta naman ang mga pangyayari sa mansion ng Mu family, dito ay nakita natin ang family head na hindi mapakali at nagpapabalik-balik ito sa paglalakad, samantalang ang old ancestor ng Mu family na si Mo Zhangqing ay tahimik lamang na nakaupo. Pagkalipas ng ilang sandali ay biglang pumasok ang Deacon ng pamilya nila, agad itong tumakbo habang tinatawag ang family head at ang old ancestor nila. Agad naman itong gumapang papunta sa harapan ng family head habang sumisigaw na tulungan siya ng mga ito. Habang nakaluhod ang Deacon ng kanilang pamilya ay tinanong ito ng family head kung ano ang nangyari. Pero bago ang lahat, ay ipapakilala ko muna sa inyo ang taong ito. Ito ay si Mo Kangsheng ang family head ng Mu family at siya ay ang panganay na anak ng old ancestor, siya rin ay nasa antas ng elite martial artist kagaya ng ating kuya. Sa pagpapatuloy, dito ay nagsinungaling ang Deacon upang magalit si Mo Kangsheng sa ating kuya. Dito ay sinabi ng Deacon na pumunta siya upang imbetahan si Ye-chan at tinarato niya ito ng may respeto, ngunit nang marinig niya na nagmula ako sa Mo family ay agad niyang sinabi na lumayas ako sa harapan niya. Nagalit naman si Mo Kangsheng dahil sa narinig niya. Dagdag pa ng Deacon na binugbog siya ng ating kuya at hindi pa ito nakontento at pati ang sulat na pinadala ng family head ay pinunit rin ni Ye-chan. Dahil sa mga narinig ni Mo Kangsheng ay hindi na niya napigilan pa ang kanyang sarili, at agad niyang pinakawalan ng isang malakas na pressure sa paligid at dahil dito ay tumilapon sa malayo ang Deacon ng pamilya nila. Agad ding nahulog ang isang halaman na nasa tabi ng family head, bigla naman itong napatigil dahil sa pag-ubo ng kanyang ama. Kaya agad niyang tinanong kung ayos lang ba ang kanyang ama. Sagot naman ng old ancestor na huwag siyang mag-alala dahil ayos lang siya. Agad naman niyang sinabihan ang kanilang Deacon na makakaalis na ito. Agad naman itong sinunod ng Deacon, pagkatapos nun ay naglabas siya ng isang lalagyan at mula dito ay kinuha niya ang isang gamot, agad niya itong iniabot sa kanyang ama, habang sinasabi na inumin muna ito ng kanyang ama. Agad namang ininom ng old ancestor ang gamot na binigay sa kanya ng kanyang anak. Pagkatapos ay napabuntong hininga ito habang sinasabi na ang naging labanan sa pugad ng mga divine power ants, ay napilitan siyang gamitin ang isang secret technique upang makatakas siya sa ginawang air pressure ng isang advanced rank na divine power ant. Hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng malubhang pinsala at ito ay isang masamang sitwasyon. Saad naman ni Mo Kangsheng na huwag mag-alala ang ama niya dahil gagaling rin ang pinsala niya. Sagot naman ng old ancestor na nararamdaman niya na nanghihina na siya at hindi na siya magtatagal pa. Dagdag pa ng old ancestor na kapag namatay siya ay wala ng ibang great martial artist ang kanilang pamilya. Saad pa niya habang nakatingin sa labas, na isa itong kalamidad dahil magiging mahina ang kanilang pamilya pag namatay na siya. Saad naman ni Mo Kangsheng na baka inaante ni Ye-chan ang imbetasyon na mula sa Lin family. Sagot naman ng old ancestor na dapat ay maagaw nila si Ye-chan bago pa man ito makasali sa Lin family. Saad pa ng old ancestor na kung hindi natin siya madadaan sa invitation ay huhulihin na lang nila si Ye-chan. Sagot naman ni Mo Kangsheng na hindi nila kadugo si Ye-chan at kung mahuli man nila ito ay maaring hindi ito maging tapat sa pamilya nila. Agad namang inilabas ng old ancestor ang isang gamot, habang sinasabi na ito ang gagamitin nila upang maging tapat sa kanila si Ye-chan.
Dagdag pa ng old ancestor, na magagawang burahin ng gamot na hawak niya ang alaala ng ating kuya. Agad namang ibinigay ng old ancestor ang gamot sa kanyang anak at sinabihan niya ito na ingatan niya ang gamot. Nagulat naman si Mokang Sheng sa kayang gawin ng gamot na ito. Magagawa kayang mapainom ng Mu family ang gamot na ito sa ating kuya upang mabura ang alaala niya. Ito ay abangan sa susunod na parte ng ating kwento. Kung nagustuhan niyo ang ating kwento ay huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like sa ating video. Maraming salamat sa inyong patuloy suporta at sana ay mabuhay kayo ng masaya at mahaba.